Hello everyone and welcome back to our review series in our subject Mathematics in the Modern World. In today's video, we'll be continuing analyzing and rationalizing items in preparations for your incoming examination. So this time we'll start with number 41 because in part 1 we ended with number 40. So para po dun sa mga hindi pa po napanood yung ating part 1 ng video na ito, nandito po sa description box ang link po natin para po sa part 1 ng review series sa subject na ito. So, panoorin nyo po para continuous po yung inyong pagre-review para sa incoming nyo po na examination. So, number 41 here says, the next term in this sequence 2, 4, 8, and 6. If you can observe here in the given sequence, this is a geometric sequence. Why? Because from 2 to 4, we multiplied 2 to get the next term which is 4. And from 4 to 8, we multiplied also to 2 para makuha po natin itong 8. Okay? And then yung 8, multiply din natin sa 2 para makuha natin yung 16. So, what will be the next term? Ano po yung ating next term kung i-multiply natin ang 16 sa 2 para makuha natin yung sunod na value, which is, ang sagot ay 32 because 16 times 2 is 32. So here in number 41, the correct option is letter C. Okay? So letter C po yung sagot natin dito sa number 41. Number 42. Sabi po sa number 42, if A is a set containing the elements 1, 2, 3, and 4, so there are 4 elements here, set A. Then in set B, we have also 4 elements, 3, 4, 5, 6. Then A intersection B is equal to what? So, intersection po dito ang pinapahanap sa atin sa requirement na ito. Pag sabi po natin na intersection, ito po yung mga elements na nakikita natin sa set A na nandoon din po sa set B. Ano pong mga numbers yun? Hindi po titignan dito sa ating given. Ang number po na nandito sa set A na 3 and 4 ay nandoon din po sa set B na 3 and 4. So, ibig sabihin, yun po yung intersection ng set A at saka ng set B. In other words, ang sagot dito sa number 42 ay letter B. Because the common elements of both set A and set B is 3 and 4. Okay, so the answer in number 42 is letter B. 43 tayo. Number 43, sabi dito, which graph fails the vertical line test? So, sabi natin, ang vertical line test po, ito po yung pang-test kung ang isang relation ay function o hindi. Kung titignan po natin dito ang mga options, ang letter A po ay line. Okay? So, ang line po ay, kamusta naman ito? Ito yung letter A. Line daw po. Okay. Ang letter B naman po ay y equals x squared parabola. Ito po, parabola. Parabola opens upward because the coefficient here is positive. And then the third one is circle. Circle yung letter C. Then yung letter D po ay linya. Also aligned with negative x. So decreasing po yan kasi negative po yung ating coefficient. So alin po dito sa apat ang mag-fail po yung vertical line test. Ibig sabihin, atin pong i-determine dito kung saan po yung intersection na sobra sa isa, yun po mag-fail ang vertical line test. So, kung gagawa tayo dito ng linya sa line na ito, isa lang po yung intersection dito. Dito po sa parabola, letter B, isa lang din po ang intersection. Sa letter C, sa circle, dalawa po ang intersection. Then sa letter D, isa lang din po ang intersection. So, obviously po, ang sagot dito sa number 43 ay circle. So, dapat po, ang letter C ay hindi po ito masasatisfy dito ang vertical line test. Ibig sabihin, siya po yung na-fail. Ito po ang sabi sa question, no? Failure po ang VLT o vertical line test. So, the answer here in number 43 is letter C. Okay, a circle. Lagi niyong tandaan, kapag gumagamit kayo ng vertical line test, kapag isa lang po yung intersection, ibig sabihin function yan. Pag sumobra sa isang intersection ng vertical line, sa isang graph, ibig sabihin yan ay hindi function yon. Yun po ay relation. Okay? So, sana po naintindihan nyo yun. Yan po ang number 43. Okay, number 44 tayo.
Sabi dito, let P, may situation dito ha, this is reasoning. Okay. Ang P daw po dito is, it is raining, umulan. Then, ang Q naman po ay, the ground is wet. Sabi dito, gagawa tayo ng implication. So, pag sinabi natin class na implication, P implies Q, talagang yung tandaan, ito po ay statement na nagsisimula sa if at saka nagtatapos po yung pangalawang proposition sa then, or popularly known as if-then statement. Saan po dito sa mga option, ang mayroon pong if-then statement. Pag tinignan po natin, option A lang po at saka option B, yung nagsisimula dito sa if at ang unang proposition, then ang pangalawa po ay then. In other words, hindi po dito ang letter C at saka letter D. Pili lang po dito tayo sa dalawa. So ano po yung P implies Q? Ang sagot po dito ay letter A. Because, ang sabi dito, if it rains, yan po yung P, then the ground is wet, yun po ang Q. Hindi po pwede ang B kasi baliktad yan. Nauna ang ground is wet bago rain. So ano yan? Q implies P yan, ang letter B. Converse na yan. So ang sagot po dito sa number 44 ay letter A. Yan po ang sagot natin. 45. Number 45, ang sabi po dito sa number 45, we have a universal set. Okay, the universal set is composed of elements from 1 to 8. And we have another set, set A, with only elements from 1 to 4. And then the requirement is this one. How do we read this one? Ang tag po dito class ay A complement. Okay? A complement. Ibig sabihin, ang complement, ito po yung mga natira sa universal set kapag dinidak natin itong elements ng isang given set. Okay? So kung atin po itong tatanggalin, ito 1, 2, 3, 4, tatanggalin po natin yan dito sa universal set. Ano-ano po yung mga elements na matitira sa universal set? Ang matitira po ay 5, 6, 7, 8. Ito po yung ating A complement or yung isang symbol ng A complement. So saan po yun sa option yung 5, 6, 7, 8? Ang sagot po dyan ay nandito sa option letter B. So the answer in question number 45 is letter B. That's the A complement. Okay? Yeah, number 45. 46. Determine whether the given set here in the form of an ordered pair is a function. So, tingnan po natin yung given relation dito. Ang relation po dito ay may ordered pair na 2, 4 at saka 2, 5. Ano po napansin nyo? Pansin-pansin na naulit po yung x values. So, kung naulit po yung x values, ibig sabihin, hindi yon function. Of course, hindi yon function. Yun ay relation, kasi sabi natin yung function, dapat walang repetition ng first element or x values. Sabi yung option dito, una daw, yes. So, hindi naman. Hindi nga function eh. So, hindi yon. No. Letter B. Actually, class, ang sagot dito is letter B. Siya lang kasi yung option na no. Sabi dito, ang input daw na 2 ay nagmap ng dalawang outputs. Tama. Ang 2 po ay nagdalawang output. Ang output niya papunta sa 4. Okay. 4 ang kanyang output at saka 5. So, hindi siya function. Dapat hindi siya magre-repeat. So, ang sagot sa number 46 ay letter B. Okay? 47. Number 47, we have here an equation, mathematical equation. Ang sabi po dito ay y equals 3x. Tandaan nyo, ayan po yung ating mathematical rule in a given function. So, which ordered pair belongs to the function? Ibig sabihin, i-multiply natin ng x ng 3 beses para makuha natin yung y. So, alin po dito sa mga choices na kapag minultiply natin yung x ng 3 beses, yun po ang value ng y. So, kapag minultiply nyo ang 1 sa 3, dapat 3 ang partner niya para masatisfy yan. Ang letter B, ang 2 daw i-multiply sa 3. 6 ba ang sagot? Okay, tama. Baka yan po ang sagot natin, letter B. Ang 3 po, pag minultiply sa 3, hindi po 5. Yun ay 9. Ang 0, pag multiply sa 3, 0 yon. So, obviously, ang sagot po natin dito ay letter B. Okay, yan po yung magsasatisfy ng ating given equation dito na y equals 3x. Okay? Yan po natin number 47. 48. If A here is a set with the vowels in an English alphabet, A, E, I, O, U, and B is also a set containing the first 5 letters in the alphabet, A, B, C, D, E, then
the requirement here is difference. Okay? Difference. Sabi natin sa difference, magsisimula muna tayo sa, pag may Venn diagram natin para madali natin itong maintindihan. Simula po tayo dito sa set A. Set A. At saka palitan natin yung kulay dito. Meron din tayong set B. Set A lang muna. Ang set A po ay meron ditong elements na A, E, I, O, U. So, may sabihin A, E, I, O, and U. Okay. Then, meron din po tayong set B. Ang set B natin ay may A, B, C, D, E. Okay. So, ito yung ating set A. Magawa po tayo dito ng set B. Yan, set B natin. So, mayroon na pong A, E. So, ibig sabihin, mayroon pa ditong B, C, D. Okay? So, alin po yung atin ditong i-erase para makuha po natin yung difference. I-erase po natin lahat dyan ang elements ng set B. Ibig sabihin, pag i-shade ko ito lahat, ano pong naiwan sa A? Ang naiwan lang po ay, ito ang naiwan. U, okay, O at saka I. Meron bang option na ganon? Yes, meron pong option. Anong letter yon? Letter A. I, O, U. So, yun po yung difference natin. Okay, tandaan nyo ha. Kapag A minus B, ibig sabihin, unahin mo na ang A bago totally i-deduct po yung elements ng B. Ang maiwan sa A, yun po yung difference. Pag binaliktad natin yan, B minus A, then una tayo sa B bago natin i-subtract yung A. So, number 48, the answer is letter A. 49. 49, we have here a pattern. Ang pattern daw po ay nag-start ng, tingnan nyo yung pattern natin. Ano kaya ang behavior nito? 1, okay, 2, then 4, 7, and 11. Usually, kapag nakikita kayo class ng pattern, unahin nyo muna yung arithmetic tsaka geometry. Difference. Tingnan natin kung may difference pa dito. So, ano po yung difference from 1 to 2? The answer is 1. From 2 to 4, what's the difference? 4 minus 2, that is 2. From 4 to 7, the difference is 3 because 4 plus 3 is 7. Paano nakuha itong 11? Nag-add din tayo ng 4 sa 7 para makuha ang 11. So, in other words, para makuha po yung next term dito, mag-add tayo ng 5 sa 11. Okay? So, 11 plus 5, the answer is very simple, 16. So, ano po yung ating sagot dito sa option natin? That is option letter C. That is 16. Ang tawag po dito sa pattern na ito, class, ay growing. Di ba, no? Yung hindi po yan common difference, hindi po common ratio. Yan po ay growing pattern. Ibig sabihin yung pattern natin ay nag-grow. Hindi siya constant. Okay, so ang sagot dito sa number 49 ay 16. Okay? Yan po yan. 50. Evaluate the truth of P or Q when P is false and Q is true. So, ibig sabihin, ang gagawa po tayo class ng truth table para dito sa disjunction. Disjunction po yan kasi ang nandyan po ay or. Yan. Tandaan nyo po ito ang symbol na parang letter V. Ibig sabihin po yan, class, eto, yan po ay or. Di ba? P or Q. Sana ba yung truth table ng disjunction na yan? So, ang sabi, may 4 na possibility. Pwedeng ang P at saka ang Q ay pwedeng maging parehong true. Di ba? Yan po yung first case. Pwede rin po true ang P, false ang Q. Or maybe false ang P, true ang Q. Or pareho po silang false. Okay. So, ano ba yung result kapag kinumpay natin yung dalawang proposition na yan? Lahat po dito, class, kapag may isang true, kasi or yan, ibig sabihin, true yon. Okay? Pag parehong false, false yun. Tandaan nyo ha, kasi ayan po ay or. Ibig sabihin, kahit isa lang dyan ang true, saan dyan ang mga true? Ito, parehong true, so may true yan. Sa pangalawa, ito true din. At ito may parehong true. So, lahat po sila ay magre-result sa true. Okay. Samantala yung last po, parehong false. Ang result po nito ay magiging false. So, ito lang po yung naibang false. Okay. So, ang question naman dito sa nating class ay when P is false and Q is true. So, the answer is what? The answer is
Ang isa ay, isa ay false at saka ang Q ay true. So, FT. Ito yon. Itong pangtatlo na ito. Yan. So, ano po ang sagot dyan sa pangtatlo na yan? Ang sagot ay true. Okay. So, ang sagot natin, dito, ano yung sagot natin? Letter A. Letter A po is true. Okay? Sana po naintindihan nyo ito ang question number 50. Kung pwede nyo po itong i-pause ang video natin at saka i-screenshot nyo po yung truth table natin para sa disjunction. Para meron kayong reference. So, yan po ang number 50. 51 tayo. Evaluate P and Q when P is true and Q is false. So, kagaya po ito kanina, meron po tayong ginawa na truth table. But this time, ang nandito po ay, ito, ano ba yung inverted V na yan? Yan po ay and. Ibig sabihin, yan po ay para sa conjunction. Yan. Conjunction. So, gagawa tayo ng truth table para sa conjunction. Ganun pa rin. May 4 po na possibilities na mangyayari sa ating P at saka ang Q. Pwedeng pareho silang true. Isa ang true, isa din ang false. Isa ang false, isa ang true. Or pareho sila na false. So, ano po yung atin ditong conjunction? Conjunction na ha. P and Q. Okay. Kung pareho pong true, siyempre kasi andyan, automatic true yon. Okay? Pero, pag may isa lang na false yon. Kasi ang atin ay and. Dapat pareho silang true para maging true. So, kung may isa na false, automatic false yon. Lalo na pag dalawa ang false. False na yon. Okay? Yan na po yun. So, ang question dito sa ating item number 51 ay kung ang P daw ay true at saka ang Q ay false. So, true, false. Saan yon? Ito yon. Pangalawang row natin. So, ano po yung P and Q? False. Yan. So, sa option natin, ang false po dito ay letter B. So, therefore, ang sagot po natin ay letter B sa number 51. Okay, I hope you understand. Once again, kapag gusto nyo po itong ma-retain sa inyo, bilang reference nyo, i-screenshot nyo po ito para meron kayong basihan at pwede nyo po itong i-memorize. Okay? Yan po yung number 51. 52 tayo. Determine the domain and the range. O, balik tayo sa function. Halo-halo na ito class ang ating items kasi sa exam gano'n naman eh. Hindi naman po yun naka-arrange na according to the topics that we have discussed. So, mixed po ang mga items sa examination. Ay, tanda nyo, mixed po yun. Okay, so tingnan natin. Ano ang, sabi dito, ano daw ang domain? Pag sinabi natin class na domain, yun po yung mga first elements. O ano po yung mga first elements dito? Ito, 1, 2, at saka 3. Yan po yung magko-compose ng domain natin. So, pag alam niyo yan, very easy lang yan. So, anong sagot natin dito? Ang sagot ay letter what? 1, 2, 3. Yung 1, 2, 3. Ito, letter A. So, yan po ang sagot sa number 52. Simple as that. 53. Determine the range of this function. O ngayon, range naman tayo. Pag range po, ang ating hinahanap ay y yun. Ito yun. Y values yun. 2, 4 at saka 6. Okay, so saan po yun? Ang option na ito na may 2, 4, and 6 ay letter B. Okay, so don't forget that lahat ng y values ay pag pinagsama natin, ang tawag po dun ay range. Okay? Hope you understand that. 54. If set A is a set with elements 1, 2, and 3, how many subsets does A have? Ito, kailangan natin maalala yung formula natin. Anong ating formula? Number of subsets, ito, number of subsets is equal to 2 raised to n. Where n, ang n po dito, ito po yung number of elements. Ibig sabihin, pag atin itong kinalculate, ang ating problem, 2 raised to 3. Bakit po 3? Kasi, ang elements natin dito ng A, meron pong tatlo na elements. So, 2 raised to 3. Saan yung 2 raised to 3? 2 times 2 times 2, which is equal to 8. Yan po sagot natin. Ibig sabihin, sa option natin, ang 8 po dito ay letter D. So, number 54, ang sagot po natin ay letter D. Okay? Gets nyo na? Sana po naintindihan nyo yan. Number 56, it says here,
Which statement is an example of a closed sentence? Tandaan nyo ito, class. Pag may nakita kayo na sabi dito ay close, wala pong variable yan. Tandaan nyo ha. Pag close, no variable. Ito po yung mga sentences, mathematical sentences na walang variable. Pag sinabi naman po natin, class, na open, pag open naman, ito yung pong with variables. Okay? Yan. So, dito po sa ating mga option, alin po dito yung option na walang variable? Kasi ang tanong po dito ay close. Ibig sabihin, walang ibang sagot doon para maging true yung mathematical sentence. O, saan dyan? Walang variables. Letter B. Ito, walang variable. 2 plus 3 is equal to 5. Close talaga yon. Pag nag-add ka ng 2 at saka ng 3, 5 lang talaga. Wala nang iba. Kaya, close yan. Yan po ang sagot sa number 56. 57. Identify the next letter in the repeating pattern ABC, ABC. It's very simple. What's next to C? The next one is, ang sunod sa C? A. Ibig sabihin, ang sagot dito ay letter A. Pag kinontinue nyo yan, ibig sabihin, babalik dito ulit. A, B, and C. So, ano po yung sunod sa C? Ang sunod ay A. That's why ang sagot dito ay letter A sa number 57. Number 58 tayo. Number 58, we have here a universal set with elements A, B, C, D, E. Then, a set A with 3 elements A, C, E. And set B, B, C, D. And the requirement is, what's this? This is union. So, unite po natin yung A at saka ang B. Pag sabi natin class na union, ibig sabihin yan po ay i-combine lang natin. Okay, i-combine lang po natin yung A at saka ang B. So, pag kinombine natin ang A at saka B, anong resulta natin? So, A union B, kukombine natin lahat ng elements. So, meron itong A, okay, B meron dito, A, B, C, D, and E. Okay? Yan po yung combination natin. So, anong letter yon? Letter C. Okay, so letter C po yung ating combination dyan. Ng A at saka ng B. Yun po yung ating union. So, ang sagot po sa number 58 ay letter C. Okay? Yan po yung sagot natin. Okay, 59 tayo. Okay. Oh, ito pala ay gagamitin tayo ng set sa question 58, yung previous natin. Pero ang tinatanong ngayon ay, ang tinatanong ay intersection. So, balikan natin ng konti, class, yung previous line. Hanapin po natin dito yung intersection. So, A intersection B. Ano yung nakikita nyo sa A na nandoon din sa B? Yan po ay letter C. Nandito ang C, nandito rin po ang C. So, ibig sabihin, yan po yung ating intersection. So, tingnan natin sa number 59, ang sagot po dapat natin ay letter B. Okay, letter B. Kasi ito po yung may laman na set na letter C. Okay? Sige, yan po number 59. 60. Determine if the relation with the following ordered pairs is a function. Ada function ba ito o hindi? Inyong tandaan, kapag ang given po ay ordered pairs, tingnan niyo po ang mga first value. Meron po bang nag-repeat na first value? Opo, meron po. Itong 4 at saka 4 nag-repeat. Okay? Ang 9 po nag-repeat din. So, dapat hindi siya function. Not function. Okay, tingnan natin yung mga option. Meron ba diyang not function? Opo. Saan dyan? Letter B. Letter B lang po dyan ang not. So, ibig sabihin, ito lang po ang hindi. Ito po ang sagot natin. Kasi siya lang po ang hindi yes. Okay? So, hindi function kasi may nag-repeat. Tama po. Ito, tingnan nyo. Ang 4 po ay nag-map ng dalawa. Ang 4 napunta sa negative 2. Ang 4 napunta din sa positive 2. So, kahit yun palang dalawa na yun, yun na po ang isang condition na magpapatunay na hindi po function ang ating relation na set R. Okay? Sige. Number 61. Which relation is not a function? Saan po dyan ang relation na hindi function? Ganun pa rin ang ating criteria. Kasi ordered pair ang nandito. Titinan nyo po yung mga first value. Tingnan natin. Letter A. May nag-repeat ba sa mga first value natin ng x? So, 1, 2, at saka 3. Okay, wala. So, ibig sabihin, function ito. Okay?
Letter B, 4 at saka 4. Naulit ba? Okay, naulit. So, ibig sabihin, hindi ito function. Okay? Hindi function yan. 0, 1, and 2. Walang naulit. 5 and 6. Walang naulit. So, therefore, ang sagot natin dito, class, ang hindi function dito ay ang letter B. Okay? Kasi yun po yung elements na may naulit na first term. Pag naulit yan, hindi yan function. Ang sagot ay relation lang. Number 61, the answer is letter B. 62. Contrapositive of if a number is even, then it is divisible by 2. Tandaan po natin ito, class, ang contrapositive. Ang contrapositive po ay dalawa ang mangyayari. Okay? Balik tayo. Pag magsimula tayo sa conditional na P implies Q, yan po ang conditional. So, ito ay conditional. Okay? Conditional. Pag binaliktad nyo yan, Q implies P, ang labas po niyan ay converse. Okay? Okay, ano po itong contrapositive? Ang contrapositive po ay babaliktarin nyo at bago siya i-negate. So, ano yun? Negation Q implies negation P. Yun po yung ating contrapositive. Okay. So, ito po yung ating P. Ang part na ito na may if, yan po yung ating P. Okay? Then, may part naman na may then. Kita nyo itong may then na part. Yan po yung ating Q. So, dapat baliktarin muna natin. So, ibig sabihin, divisible by 2 at saka then, number is even. Tapos, may negation pa. May not. Saan pa yung may negation? Letter A po, walang negation. Okay? So, hindi pwede ang letter A. Letter D, if even, then not divisible by 2. Hindi po ito. Dapat dalawa ang may not. Kasi may dalawa po dito ang may negation sa ating contrapositive. Okay. Ang B at saka C na lang po ang naiwan. If not divisible by 2, then not even. Okay? If not even, then not divisible by 2. So, the correct answer here is letter B. Yan. Tingnan nyo po. Magmamatch po yan. Ito, ang nandito po is not divisible by 2. Ibig sabihin, ito po ay Q. Tingnan nyo. Pareho po yan doon. Q yan. Not divisible by 2. Then, ito po ang nandito na not even. Magmamatch po yan dito sa P. Okay, itong mga not dito na dalawa, yan po yung papasok dito sa negation natin. Na dalawang symbol dyan na negation. Ibig sabihin, ninegate mo ang Q at saka ninegate mo din po ang P. Kaya nagdagdag ka ng word na not. The answer is letter B. Okay, yan po number 62. 63. Which pair represents the converse and inverse of P implies Q? Ito ang sabi ko kanina. Ito po ay conditional. Ang converse po natin, ang converse po ay baliktarin lang yan. So, Q implies P. Yan po ang converse. Ang inverse naman, ito po yung inverse. Ang inverse po ay inegate ang P implies negate din po ang Q. Saan yun? Ito yata ay letter A, no? Tingnan niyo po. Q implies P and negation P or not P implies not Q. Okay, so ang sagot po natin sa number 63 ay letter A. Okay? So, letter A tayo number 63. Tayo sa number 64. Number 64, ang sabi dito, identify the domain and range. Saan po ang domain at saka ang range? Sabi natin, ang domain po ay, sige, sabihin natin, ang domain ay equal sa mga first element. So, ano mga first element natin? 1, 2, at saka 3. Okay? Tapos po, ang range natin ay mga value ng mga y. Okay, 3, 5, and then 7. So, we have 3, 5, and 7. Saan po yun din sa option natin? Domain is 1, 2, 3, and the range is 3, 5, 7. The answer is letter B. Yan. Domain po natin 1, 2, 3. Ang range natin ay 3, 5, 7. Okay, I hope you understand number 64. Now we are
Number 65. So, which description matches a growing pattern? Growing. Ibig sabihin, tumutubo. Nag-i-increase. Yan. Yun po yun. Saan dyan nag-i-increase? Constant ba? Hindi yan constant. Pag sabi mo constant, hindi yan nag-grow. So, hindi pwede ang A, hindi pwede ang B. Repeating, hindi rin po nagre-repeat. Ang best option dito ay letter C. Yan po nag-i-increase, yun ang nag-grow. Di ba? Pag sinabi natin nag-increase, nag-grow yun. So, ang growing pattern ay increasing differences. 67. Which relations graph will definitely fail the vertical line test? Saan ito naman? Tingnan niyo ito, class. Kapag ganito po yung ating mga tanong, wala na pong clue word dito kung line, kung circle, kung parabola. Okay, so illustrate po natin ito. Ito po ang letter A, 2x yan. So, ang letter A po ay sigurado, linya yan. Okay, kasi ang exponent po ng variable ay 1. Tara yan, pag exponent ng variable ay 1, line yan. Pag exponent ng variable ay 2, parabola yon. Ang letter B, hindi ito parabola kasi dalawa ang variable, x and y equals 16. Ang letter B po dito, class, ay circle. Okay, circle ang letter B. Letter C is cube. Ito po ang graph ng cube. Yan, medyo higher math po ito. Yan po ang itsura ng cube. At saka meron tayo dito absolute value. Ang letter D po na absolute value, ang graph po niyan, class, ay letter V. Yan, parang letter V. Nandito po yung x and y axis. Yan, letter B. Lahat po ay positive ang y kasi absolute eh. Kahit may negative ka na x at saka may positive ka na x, ang makukuha mo na y ay puro lang positive. So, nasa taas lang po yun ng x-axis. Saan dito mag-failure? Ito, sabi dito, will definitely fail the vertical line test. So, gawa tayo ng linya. Linya, 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 linya. Okay? So, saan po dyan ang intersection ay hindi isa? Dalawa. Ito, letter B, circle pa rin. Nakagaya nung kanina, no? Ibig sabihin, ang sagot dito sa number 67 is letter B. Ito po yung mag-fail ang vertical line test kasi ang intersection niya ay 2 points. Dapat isa lang para maging successful ang vertical line test at ang relation ay magiging function. 68. Given the universal set 1 to 8, then 1 to 3, 4, and 3, 4, 5, 6, which statement is true? Saan daw pa dito ang true? Wala namang pinapasolve. Magde-decide lang kayo kung saan dito ang totoo. Ang A intersection B daw ay 1, 2. Nakikita nyo daw po sa A, na doon sa B ay 1 at saka 2. Totoo ba yan? Hindi. Wala namang 1 and 2 dito sa letter B. So, ito po ay false. Okay. Letter B. A union B is 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun ba ang union ng B? Ito. True. True ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na true. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag i-unite natin, union Okay. A minus B, ang A daw kapag i-continue lang natin alam natin letter B na po ang true, pero i-continue lang natin. Kapag ang A daw ay binawasan ng B, sige. Anong ibabawas natin dito sa A na magagaling sa B? Ang mababawas dito po ay 4 lang. Okay? 4 lang. So, ibig sabihin, dapat ang sagot dito ay hindi 3, 4. So, ito ay false. Okay? B complement. Ibig sabihin, ano po ang B complement? Bawasan natin ang 3, 4, 5, 6 dito. 3, 4, 5, 6. Ang maiwan dapat ay 1, 2, 7, 8. So, na-observe niyo po, ang letter D din po dito ay 1, 2, 7, 8. Okay? Yun po ba yung ating dapat ay complement ng B? Yes po. So, ibig sabihin, dalawa ang true. Yan. May mga case talaga, class, na ganito. Dalawa ang true. So, ano ang pipiliin natin? Kapag dalawa ang true, dalawa ang tamang sagot, ang piliin niyo po ay ang unang true. So, ang sagot po ay letter B. Tandaan niyo po yan, lalo na kapag nag-exam kayo ng board exam. Ang una pong chinecheck ng machine ay ang unang true. So, kung parehong true ang B at saka ang D, B po ang pipiliin natin. Okay? Sige. Yan po ang number 68. 69. Identify which is an open sentence. Ang sabi ko kanina, kapag mayroon po kayong nakita na word na open, ibig sabihin, with variables. Okay? Pag close naman, without variables. So, saan po dito ang may variable? Yun po ang sagot. Letter B. Ibig sabihin, open yun.
Ano po ang pwedeng ipalit sa x para maging equal sa 9? 5. Open siya. Okay? Ito po, 5 plus 4 equals 9. Hindi na yan open. Given na yan. Nandiyan ang 5 at saka ang 4. 9 minus 5 equals 4. Given din. Close na yan. Hindi mo na pwedeng bigyan pa ng ibang value yan. However, yung letter B, pwede mong bigyan ng ibang value ang x, which is 5. Okay? Number natin is number 69. The answer in number 69 is letter B. 70. Compare which pair are equivalents. Anong tinatawag natin class na equivalent? Okay? Pag sinabi natin class na equivalent, pareho lang po yung bilang ng elements, not necessarily pareho po ang laman ng elements. Okay? At tingnan nyo po yung letter A. Ano ito eh? Tingnan natin. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Equivalent ba yan? Hindi po. Sila ay equal. Iba po ang equal sa equivalent ha. Tingnan nyo po. Ang equivalent po, equivalent. Ang equal naman po ay equal. So ito ang number 1. Letter A po dito is equal. Okay. A, B, and then 1, 2, 3. Lalo na po hindi ito. Okay, hindi yan. Kasi dalawa lang element sa B. Sa kabila naman po ay tatlo. Hindi yan. 1, 2, 3. And then 1, 2, 3, 4. Hindi rin. Tatlo doon. Apat dito. 1, 2 at saka 2, 3. Ito po yung equivalent. Pareho lang po ang dami ng laman ng elements pero kahit hindi magkapareho ang elements. Oh. Yan po ay equivalent. Pag equal, dapat pareho ang laman. Ito, 1, 2, 3. 1, 2, 3 din sa kabila. O, 3 to 1. Kahit ang arrangement yan ay hindi pareho, na doon pa rin laman ng elements. So, equal ang A, equivalent po ang letter D. So, ang sagot po dito, class, sa number 70 ay letter D. 71. Which pattern classification fits bilateral symmetry? Pag sabi natin class na bilateral symmetry, may hati sa gitna. Magko-coincide po yung kabila sa kabila. Okay? So ano yun? Natural pattern, logical pattern, number pattern, random pattern. Ang sagot po dito class is natural pattern. Ano pa yung mga nandyan sa nature na may makikita kayong symmetry? Marami. For example, ito, drawing ako dito ha. Butterfly. Nakikita na kayo ng butterfly? Yan po ating butterfly. Okay. Pag hinati po natin ito class sa gitna, itong butterfly na to, yan. At itutupi nyo yan, papunta sa kabila, o kahit sa kabila, magko-coincide yan. Yun ang tinatawag na symmetry. Okay? Pag sinabi pong logical, number to. Pag number din. Random, ganun din. So, pag natural, dapat natural lang. Ang inyo pong kamay, di ba? Ang kamay nyo po na may 5 daliri, magko-coincide yan kapag tiniklop natin. So, yan po ang symmetry. Ang sagot po dito, sa number 71, ay letter A, natural pattern. May kita natin ang mga symmetry sa patterns natin. Sa paligid lang, sa nature natin, nandyan sila. Okay? Okay po. 72. Determine which mapping diagram represents a function o mapping diagram. Ibig sabihin, gagawa tayo dito ng arrow diagram. One input arrow splits into 2 outputs. So, ano yung letter A? Ang itsura ng letter A ay paganyan. One input, nag-split. Function ba yan? Ang sagot ay hindi. Kasi naulit po yung first element. So, hindi yan. Letter B. Two different inputs map to the same single output. O, dalawa dito. Sa letter B. Paano yung itsura nun? Dalawa papunta sa isa. Pwede ba maging function yan? Pwede. Yes. Wala namang repetition sa first element. Okay, letter C. One input maps to no output. O, hindi mo ito ma-describe. Ang isang input napunta sa wala. Okay. Letter D, one input maps to 3 inputs. So, 1 napunta sa 3. Okay. Saan dyan ang function? Ang sagot ay ito. Ang function dito, class, ay pangalawa. Ito. Yan, ito yung pangalawa. Ito yung function natin. So, ang sagot po natin dito, sa number 72, ay letter B. Dalawang different outputs papunta sa isang output. Okay, walang repetition ng first element. Yan po ang definition ng function. Okay, yan po number 72. 73. Analyze the truth of biconditional. Yan, ito naman tayo. Truth value po ito ng biconditional. So, gagawa tayo ulit dito class ng truth value ng biconditional. So, may 4 pa rin na possibility na pwedeng mangyari sa P&Q. Pwede na silang dalawa ay true, isa sa kanila ay true, isa ay false.
false ang P, true ang Q, or pareho silang false. Ano po ang truth value ng biconditional? Pag parehong true, true yun. Pag parehong false, true din. Pero pag may isa na false lang sa kanila, yun po ay false na. Okay? So, ang atin pong given dito sa ating problem ay ano? P is false and Q is false. Ito yun. P is false and Q is false. So, the answer is true. Okay. So, ang sagot po natin dito ay letter A. Po sa number 73. Letter A po. True po yun. Ang sagot dyan. 24. So, saan po ang disjoint? A and B, A and 6 and 7, B and 2 and 4, A and 1 and 5. Isa bang disjoint, walang intersection. O, nandyan po. Ano po? Sige, check natin. Letter A. A and B. Meron bang nakikita sa A na nandun sa B? Opo, meron 3, 5 at saka 3, 5. So, hindi sila disjoint. So, hindi pwede yan. A at saka 6 and 7. A ay 1, 2, 3. Then 6 and 7, pwede. Okay, good. B and 2 and 4. Ang B po at saka 2 and 4. Hindi pwede kasi sa 2 and 4 na meron ditong 2. Sa B meron din pong 2 at meron ding 4. So, hindi pwede ang letter C. Letter D. A and 1 and 5. Ang A po may 1 and 5. And 1 and 5. So, hindi rin. So, ang sagot natin dito ay letter B. Ayan. 26. Choose a statement that is sometimes true depending on variable values. Sometimes true depending on variable values. Ito pa yung isang example class na tinatawag natin na open mathematical sentence. Kasi, depende sa value ng variable, magiging true po ang ating statement. So, saan po dito sa mga option ang may variables? Obviously, ang may variable dyan ay letter A. Ito po yung open. Okay? So, yan po yung ating, so, depende sa value ng X, magiging true. Yan, magiging true po ang statement natin. Kaya tinawag po na sometimes true kasi pag mali po yung X mo, hindi tama yun. Kaya sometimes lang ang ginamit sa kanya. Tandaan niyo yan ha. Pag may variable na involved, open yan. Pag close, wala pong variable na involved. Number 76. 27. Which corresponds to a visual analogy pattern. Visual analogy pattern. A is to B, C is to D. Ayan, ano yan? Analogy. Yan na yata ang sagot. Okay, letter A po ang sagot. Opposite direction, hindi yan. What's next, hindi rin. Add one out, inaiba sa lahat, hindi rin. So, anong may analogy? Pag analogy class, may nakikita po tayong ratio or proportion. Ayan. Asan pa ang may ratio at saka proportion? Ito, letter A. So, ang sagot po natin dito, number 77 ay letter A. Okay? Number 77. 28. Which is valid statement about an empty set? Alin daw po dyan ang totoo tungkol sa empty set? Okay. Empty set is a subset of A for any subset A. Okay, pwede. Empty set is equal to A for any set A. Hindi pwede yan kasi ang empty po ay empty or null set, walang laman. Pero ang A po dapat may laman. Hindi pwede ang letter B. Kasi null set has one element. Hindi rin. Null set is not a subset of 1. O yan. Hindi ito totoo. Kasi ang null set po ay dapat subset ng 1. So, ang correct answer po dito class ay letter A. Empty set or null set is a subset of A for any set A. Lahat ng set may subset na empty or null. Ayan. Yan sagot ha. 78 po. Ang sagot dyan ay letter A. 29. Identify the category of the pattern seasonal temperature changes. Nagbabago daw po ang temperatura every season. Ano yon? Random pattern? Pattern of change? Number pattern? Logical pattern? Obviously, hindi pwede ang C, hindi pwede ang D. Saan tayo? Random pattern ba yon? O pattern of change? Hindi pwede ang A. Ang sagot po ay pattern of change. Yan, nag-change. Bakit po pattern of change yon? Kasi,
Meron tayong tinatawag na season. Yan. Nag-change ba ang season? Ito, season. Pag nasa Amerika kayo, 4 ang season. Pilipinas, 2 lang po ang season. Wet and dry season. Seasonal change po yun. So, pattern of change yun. Okay? Sige, number 79. Last number for the second part of our review series, number 80. Dito po natin magtatapos muna sa part 2 natin. Number 80 tayo. Kasi medyo mahaba po ito pag tinuloy-tuloy natin. Okay, so abangan nyo po yung pang third part natin. Maybe within this week or within this weekend, lalabas po yung ating third part para makareview kayo para sa inyong midterm. Okay, last item. Question number 80. Which is correct characterization of mathematical language? Ano daw ang tamang description dyan ng characteristics ng mathematical language? Letter A, ambiguous and verbose. Pag sabing ambiguous, malabo at saka nasobrahan sa wordings. Hindi pwede yan. Okay? Precise and concise, pwede to. Temporal and narrative, hindi pwede yan. Sabi natin ang characteristics ng mathematics, hindi po temporal, kundi non-temporal. Okay? Symbol free. Ibig sabihin, kahit ano lang pwede natin gamitin. Hindi po may sinusunod tayong symbol. So, ang tama po dito sa atin pong options ay letter B, precise and concise. Sakto, walang labis, walang kulang. Yan po ang isang characteristic ng mathematical language. I hope you learned something for today, especially with the 40 items that we have analyzed and rationalized in relation to our topics that we have discussed in the subject mathematics in the modern world. Abangan nyo po yung third part para po continuous po yung inyong pagre-review at makaprepare kayo ng maayos para po sa incoming nyo po na examination next week. Good luck po sa inyong lahat. Lagi niyong tandaan sa channel na ito, we are only providing you solution. That's why there is no problem. See you soon on the next video.